Naniniwala ka ba that experience is the best teacher? O sige kung naniniwala ka, sige kung naniniwala ka, pag-usapan natin ngayon ang experiential learning theory by Kolb. Grabe yun naman yun. May pa-ganun na tayo. Sige, pag-usapan natin experiential learning theory by Kolb. O simple lang, tinawag siya experiential learning theory from the word experiential. Ibig sabihin, ang pinaka-highlight dito is the experiences. Kasi naniniwala si Kolb na from our experiences is may mapupulot tayong aral. Ano po? So, sa mga nagawa natin, may bago tayong matututunan doon. Ano? Kaya tinawag siyang experiential learning theory. May apat na stages ang experiential learning theory. Ano yung apat? The concrete experience, the reflection, the conceptualization, and then the experimentation. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. First one, concrete experience. First question, bakit ba sir concrete experience ang pinakaunang stages ng experiential learning theory? Simple lang. Kasi pag sinabing concrete experience, ang keyword mo dyan ay direct experience. Ibig sabihin, kung gusto mo talagang matutunan yung mga bagay-bagay, kailangan direkta mo siyang maranasan. Ano po? Kasi kapag naranasan mo, na-feel mo, na-apply mo, nagawa mo, mas matutunan mo talaga. Tama? Kaya ang keyword mo dyan ay learning to do. O, ibig sabihin ng learning to do, dapat lahat ng senses gumagana. Nakita mo, sense of sight. Ano po, napakinggan mo, nahawakan mo, nalasahan mo, naamoy mo. Ano po, lahat ng senses gumagana. At kapag lahat ng senses gumagana, mas matatandaan, mas matutunan mo. Ano? Kaya nga example nito, tama naman, di ba? Nakalimutan mo na lahat ng mga pinag-aralan mo sa college, sa high school, sa elementary, nakalimutan mo na lahat. Pero ang hindi mo makakalimutan ay yung mga naranasan mo, yung mga na-feel mo, yung mga nakita mo, napakinggan mo, naranasan mo, di ba? Lahat ng yun, yun ang sticky. Yun ang malagkit to the brain. Ito yung hindi mo basta-basta makakalimutan. Kasi nga, concrete experience means direct experience. Direkta mong naranasan. Kung direkta mong naranasan, hindi yan basta-basta mawawala sa memory mo. The second stage of learning from our experiences ay yung tinatawag natin na reflection. Ano po? O kasi sa first stage kasi, yung concrete experience, okay, naranasan mo. Ano po? Pero syempre, hindi nagtatapos yung pagkatoto na naranasan mo lang. Ano po? Dapat susunod yung number 2, yung reflection. Magtatanong ka, what I have learned from my experiences. O kung naranasan ko yun, ano yung mga natutunan ko sa experience na yun? Sa concrete experience, ang keyword mo dyan, doing. Dito naman sa second stage, sa reflection, ang keyword mo naman ay reviewing. Ano? Nire-review mo, ano ba yung, binabalikan mo ulit, ano po, ano yung mga nangyari sa akin, ano yung mga natutunan ko based from my experiences. O, example ito, wag na tayong lumayo, yung reflection paper na lang. Pag sinabing reflection paper, una, sasabihin mo dyan yung mga experiences mo, pero at the end of your reflection paper, sasabihin mo dyan is, what are the meaningful lessons that I have learned from my experiences? Ngayon naman ganito, pag pinagsama-sama mo yung mga reflections mo, ano po, kapag pinagsama-sama mo yung mga series of reflections, ang tawag dyan, number 3, third stage, yung tinatawag natin na conceptualization. O ganito lang ang pinagkaiba ng reflection at saka conceptualization. Ano? Sa reflection kasi, pwedeng specific siya. Bawat experience may reflection. Bawat experience may reflection ka. Ano po? So, mga specific siya. Pag pinagsama-sama mo yung mga specific reflections mo, ang tawag na doon ay you can build a concept or you can generalize things. Kaya ang keyword mo dyan ay theory. For example, apat yung ex mo. Sa apat na ex mo, lahat ka palagi niloloko. Aray ko. O palagi niloloko, palagi ka nag-cheat. Kaya dito sa number 3, yung concept mo, ang theory mo, lahat ng lalaki manloloko. Aray ko. Tawag po dun ay conceptualization or generalization. So last stage, number 4, yung tinatawag natin na experimentation. Pag sinabi experimentation, ang keyword mo dyan ay applying. Ibig sabihin, gawin mo ulit. Kaya ang keyword ko dito ay second time. Ano po? Kasi yung naunang tatlo, yung concrete experience, reflection, and generalization, pwedeng first time mo yun nangyari. Di ba? Ang mga first time, nakakatakot, nakaka-pressure, nakakaba. Ano po? O, pero kapag experimentation, gagawin mo ulit. Kasi di ba, lahat naman ng mga first time natin, medyo nakakatakot talaga yan, nakakaba, nakaka-pressure. Di kasi natin alam kung ano mangyayari, tama? O pero kapag naranasan na natin, may relief na tayo, o kapag ginawa natin ulit, medyo kalmado na tayo. Ano? Mas matuto tayo. Ganun po yung experimentation. O the best example nito, nung nagbebisikleta tayo ng bata pa tayo, tama? O di ba nung first try natin sa pagbibisikleta, hindi naman kaagad tayo nakapagpatakbo ng mabilis, tama? O paunti-unti pa yan. Tapos hindi pa natin nabilang kung ilang beses tayong natumba, tama? O pero habang tinatry natin through experimentation, ano, trial and error, nasusubukan mo kasi habang ginagawa mo, natututo ka pa din, ano? So ang tawag doon ng experimentation. That's the fourth stage of learning according kay Kolb. Ulitin lang natin, ano? So, sa experiential learning theory, tinawag sa experiential kasi dyan, ang bida dyan ay experience. Kasi sabi, experience is the best teacher. Dahil sa ating mga karanasan, natututo tayo from our experiences. Tama? Merang four stage. Ano po? So, ang pinakaunang stage ay
concrete experience. Tama naman. Kasi para tayo matuto, kailangan muna nating maranasan. Kaya nga, learning by doing. Ano po? So kapag nakita mo, nahawakan mo, nalasahan mo, naamoy mo, napakinggan mo, kapag ginagawa mo talaga, mas matututo ka dyan. Tama? Pero hindi lang dapat nagtatapos doon. Ano? O kailangan kung may nagawa ka, may nasubukan ka, o dapat magkaroon ka ng second stage reflection. Ano po? Tanungin mo yung sarili mo, what I have learned from my experiences? What are the meaningful lessons that I got from my experiences? Tama? Next one, so reflection kasi is mga specific siya. Specific details, specific informations. Ano po? So kapag pinagsama-sama mga specific informations, the third stage, yung tinatawag natin na conceptualization. Ano po? So magkakaroon ka dito ng keyword mo dyan ay theorize. Ano po? O lahat ng yun first time, yung naunang tatlo, pero kapag ginawa mo ulit, sinubukan mo ulit, mas naging kalmado ka na, less na yung kaba, less na yung pressure, tawag doon ay experimentation. Kasi kapag ginawa natin ulit, sinubukan ulit natin, ginagawa natin on a consistent basis, mas natututo tayo from our experiences. Those are the 4 stages of the experiential learning theory according kay Kolb. Yun lang po yung pag-uusapan natin sa video natin ngayon. Pakilike naman ng video kung nakaabot ka sa parting ito, and then paki-comment naman kung taga saan ka, kung baguhan ka sa page ko para alam ko kung saan ang na-reach ng video ito. Yun lang, thank you very much everyone, and God bless, bye-bye.